So guys, sa topic na to, nandito na po yung kailangan natin. Ito yun guys, nasa screen. Yan, NetFX CMD or NetFX.bat. Yan yung batch script o CMD script. Ito guys, bago natin i-execute to, tingnan muna natin yung file kung paano siya ginawa. So ito guys, ito lang yung code niya. So mamaya i-execute na natin kung ano yung ginagawa niya, makikita natin doon guys. At nandito lahat yung mga CMD command. Ayun. So sa mga interesado pala sa files natin files na to guys, ito pala ang purpose pala nito is i-fix natin yung internet connection, lalo na sa yung mga nawawala, mabilis mawala ng internet connection. So magandang gamitin to sa walang internet pero nakabukas yung icon niya, nakabukas yung icon ng wifi. Ito ang gagamitin nyo guys, mabisa to kumbaga. So guys, i-start na natin ang pag-run ng file para makikita natin kung paano siya gumagawa. Ito na guys, unang-una i-click nyo ang file netfx, i-right click nyo guys, run as administrator, i-click nyo ang yes at saka antayin pong matapos. Sandali lang to guys, mga 1 minute lang to, tapos na agad ito. So ang ideya pala nito guys is simula noon nung nagpipix ako ng mga internet, so kadalasan dito lang sa icon i-click natin, tapos sabihin na diagnose network problem, pero hindi siya napipix, di ba? So ito talaga guys, ang gagawin nito is i-restore niya yung connection na default settings sa ating internet connection. So na guys, natapos na guys, tingnan natin kung ano yung ginagawa niya. Una ito guys, itong command na to, curl ifconfig.me, yun yung kapag niran siya for the first time sa isang unit sa computer niyo, sa laptop, ilalabas niya yung IP address na mayroon kayo, yung IP address ng unit niyo. So after that, ito na yung mga command, nag-clear siya ng routing tables sa lahat ng mga gateways. Then nag-fix siya ng network, wifi network. Then nag-i-establish siya ulit ng connection pero wala siyang data na available. So ang ginagawa natin ulit dito is next is nire-release natin yung IP address niya. Tingnan mo, wala na siyang default gateway, wala na siyang mga IP address kasi nire-release natin. Kumbaga papalitan natin siya ng panibagong setting na naman ang ibibigay niya. So once na nag-release ka, sundan mo agad ng renew para nare-renew na, at ito na yun yung panibagong IP address natin. Ito, tsaka yung default gateway natin meron na, di ba? Dito sa unahan wala, ngayon meron na. Ito na yung panibagong setting niya. So para suportaan yung pag-fix ng network natin dito guys, itong mga command na to, ito yung local IPs natin, tapos ito yung ano niya, type niya na kung anong type siya, static ba or dynamic. So ang next na ginawa niya is nung nag-display siya ng status ng NetBIOS natin, at ang pang-last ay nagpa-flash siya ng domain name system sa DNS cache, at saka yung nag-run siya ng IP configuration dito guys, through netstat. Ito yung details ng netstat natin guys. Nandito yung local IP address, nandito yung port, open port,
kung saan pumapasok yung mga data o lumalabas yung mga data. Parang exchange lang sila ng data guys dito. Itong port ang ginagamit. Ito port ang available na bukas sa unit na to. So kapag nakikita natin na establish, ibig sabihin nun mayroon siyang port na open at saka connected siya sa internet. So kumbaga nag-exchange lang yung data dyan guys, paulit-ulit lang. Kapag nakalagay na establish, mayroon na yung internet connection. So hanggang dito na lang tong guys. Kung sakaling interested kayo sa na to, sa implementation o sa kung sakaling kailangan mo to guys sa pag-aano ng PC mo, lalo na ito mga basic setting lang naman kasi ito hindi na kailangan tumawag pa ng technician o hindi na kailangan gumastos kasi madali lang naman ang ginagawa, magbabayad ka naman ng mahal, di ba? So kung interested po kayo sa script na to guys, i-right click lang natin, tingnan natin ulit yung script. Yan, kung interested po kayo yan, hindi naman yan encrypt. So open siya guys, diba? Text file. So kukopyahin nyo lang yan guys, kopyahin nyo lang. At saka kung halimbawa i-revise nyo po, so nandito, sana hindi nyo tanggalin yung original na source nito guys, kasi kahit na madali lang itong gagawin, pero at least sa mga baguhan medyo maano pa sila dito guys, malilito pa sila nito kung ano yung ginagawa dito. So ito po yung credit guys, ako po yan, ako po ang gumawa nito, ako po ang nag-implement nito para mas mabilis yung ginagawa ko. Kasi yung minsan guys, yung setting ngayon ng Windows 11, meron siyang kukunik na siya sa sa support ng Microsoft, which is ang file naman ang gagawin din naman, napakabilis lang matapos, madalian lang. So itong text na to guys, kukopyahin ko to, ilalagay ko sa comment section nyo kung kailangan nyo, or ilalagay ko to sa description talaga ng video nito. Para mas mabilis, kakopy na lang kayo, file save as lang, save as file name.cmd or file name.bat. Ganun guys. So maraming salamat pala guys sa panonood ng video. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin guys, mag-subscribe naman po kayo. Tulong niyo po yan sa akin. At sa mga baguhan, sana mag-comment din kayo or mag-request kayo, pwede kayo mag-request sa akin kung ano yung kailangan yung mga implementation ba or programs, baka makatulong ako sa inyo guys. Maraming salamat ulit sa lahat. Mabuhay po tayong lahat. God bless po sa inyo at keep safe po, lalo na sa panahon ngayon, maulan kasi may bagyo, may paparating na bagyo. Maraming salamat sa lahat guys. Goodbye.